Sa loob ng silid, nagiging mas sensitibo ang mana ni Jongmin habang unti-unting napupuno ng maruming hangin ang paligid, may mga malagkit na bagay na biglang kumapit sa kanyang mga binti. Dahilan para bumagsak siya at hindi makagalaw. Parang nasa kumunoy, narinig niya si Bien Jun na nagtatanong tungkol sa kondisyon ng hangin, sinabi nito na kahit virtual reality lang, mahirap itong tiisin, pinaalalahanan din siya na sanayin ang sarili sa polusyon bago pumasok sa isang dungeon. Kaya dapat niyang subukan na magtiis. Habang iniisip ni Bien Jun na ilantad ang tinatago ni Jongmin, nahihirapan itong huminga. Pinilit niyang kumalma at unti-unting tumayo. Kahit hirap pa rin sa paghinga, pinuri siya ni Bien Jun dahil mas mabilis siyang naka-adjust kaysa sa inaasahan. Ngunit sinabi rin ito na nagsisimula pa lamang sila. Dahil iba ang ecosystem sa loob ng dungeon kumpara sa totoong mundo, ipinaliwanag niya na ang hangin sa loob ng dungeon ay puno ng negatibong enerhiya mula sa mga namatay na nilalang, at ang enerhiyang iyon ay naglalason sa kapaligiran, maaari nitong sirain ang laman loob ng sinuman at magdulot ng kamatayan. Naniniwala si Bien Jun na dahil sa sitwasyong ito, hindi na may tatago ni Jongmin ang kanyang kakayahan. Nahihirapang huminga si Jongmin habang lumalala ang kontaminasyon, at unti-unti siyang nawawala ng kontrol sa kanyang katawan. Dahil sa auto-purification ng tore, hindi pa niya naranasan ang ganitong uri ng kontaminasyon, kahit pinuprotektahan ng Hero's Mana ang kanyang mga laman loob. Nahihirapan pa rin siya, ngunit dahil sa patuloy na purification, lumalakas ang kanyang mana, bagaman nasa hangganan na siya. Inabot niya si Bien Jun na nagtanong kung nahihirapan na ba siyang magtiis. Pinayuhan siya nitong lumabas na, habang iniisip na hindi pa rin niya nalaman ang natatanging kakayahan ni Jongmin. Pinuri pa rin niya ito sa pagtitiis ng hindi gumagamit ng abilidad. Sumagot si Jongmin na hindi dahil nahihirapan siya, kundi dahil gusto na niyang gamitin ang kanyang natatanging kakayahan. Nabigla si Bien Jun at sinabihan siyang baliw. Naisip ni Jongmin na bawal gamitin ang kanyang abilidad, pero nilinaw ni Bien Jun na dapat niya itong ginamit kanina pa. Natawa si Jongmin at sinabing sana ay sinabi ito ni Bien Jun sa simula pa lang. Nagsimula itong magmura, sinasabing hindi biro ang dungeon. Natawa naman si Eden at pinuri si Jongmin, na hindi raw kakayanin kung wala ang Hero's Mana. Sinabi nito na ang Hero's Mana ay ibang klase, at sumang-ayon naman si Jongmin. Hindi lang ang Divine Energy ang kayang lumaban sa demonyo, mayroon ding mataas na purong enerhiya ang pitong bayani, at iyon ay ang Hero's Mana. Biglang lumitaw ang gintong aura na bumalot kay Jongmin. Napansin ni Bien Jun na ginagamit na nito ang kanyang natatanging kakayahan. Napagtanto ni Jongmin na maaari na niyang solusyonan ang sitwasyon gamit ang kanyang abilidad. Habang nahaharap sa matinding kontaminasyon, iniisip ni Jongmin kung aling karakter ang dapat gamitin. Bigla siyang ngumiti nang malaman ang sagot, nag-immerse siya bilang Lesser Priest Esther. Agad na nagbago ang mana niya patungo sa Divine Energy, at hindi na mabigat sa katawan ang mababang antas ng immersion. Nagsimulang pagalingin ng Divine Energy ang kanyang katawan, at nawala rin ang pagkasira sa kanyang mga organong may mana. Inakala ni Bien Jun na isa itong spirit descent, kung saan dapat nawawala ng malay ang gumagamit. Ngunit nagulat siya nang marinig niyang nagsalita pa rin si Jongmin, kahit nagising pa ito. Tinanong ni Jongmin kung may problema, at sinagot lang siya ni Bien Jun na ipagpatuloy ang ginagawa niya. Gulat na gulat si Bien Jun habang inoobserbahan si Jongmin, iniisip kung baka mas mataas pa ang potensyal nito kaysa sa isang soul class. Pagkalipas ng 3 oras at 28 minuto, bumagsak si Jongmin sa lupa. Sinabi ni Bien Jun na kinuha niya ito bilang estudyante, ngunit lumabas na isa pala itong halimaw. Nagtanong si Jongmin kung puri ba iyon, at sinabi naman ni Bien Jun na oo, pero mas bagay daw ang paghanga kaysa puri. Biro pa ni Bien Jun na huminto na siya sa pagpapanggap, o gusto ba niyang palakpakan siya sa pagpigil ng pagdumi. Naiinis si Jongmin sa komento. Sinabi ni Bien Jun na magsisimula na rin sila sa pagsasanay ng eskrima, na tinutulan naman ni Jongmin. Ngunit ipinaliwanag ni Bien Jun na dahil ginabi siya sa trabaho dahil kay Jongmin, kailangan itong mag-ensayo ng matagal din. Nagsimula ang matinding pagsasanay, kung saan binugbog siya ni Bien Jun. Nang matapos, inamin ni Jongmin na epektibo ang pagsasanay dahil malaki ang itinaas ng kanyang mga stats.
Sa loob ng training room, nakakuha rin siya ng impormasyon tungkol sa dungeon na pupuntahan nila sa field trip. Nasa paligid daw ito ng Shepherd of Light Tower, at mababa lamang ang antas ng panganib. May mga gwardyang magbabantay sa mga estudyante, pero nagtataka si Jungmin kung may mangyayaring kakaiba, lalo na't nandoon din ang kanilang propesor. Sa loob ng linggong iyon, marami siyang napaghandaan. Dahil kay Byung-jun, lumakas ang kanyang katawan at bumilis ang kontrol niya sa mana, kaya wala ng epekto sa kanya ang immersion. Ngayon, kaya na rin niyang subukan ang intermediate level. Bahagya ring gumaling ang kanyang kakayahan sa alchemy, kaya nakagawa siya ng intermediate potions at inilagay ito sa auction, kung saan kumita siya ng malaking halaga. Pumunta siya sa isang tindahan ng mga artifact at namangha sa mga bihirang espada na nagkakahalaga ng higit sa 3 bilyong won. Bumili siya ng dekalidad na kagamitan gamit ang perang kinita sa pagbebenta ng mga potion. Patuloy din sa pagtaas ang kanyang kakayahan sa eskrima, at nagagawa niya itong i-practice kahit hindi namamalayan. Unti-unting napapansin ni Jungmin na nagiging natural na sa kanya ang paggamit ng espada, at mas tumitibay pa ang kanyang kakayahan. Pakiramdam ni Jungmin na mas magaan na ang lahat, at sa tulong ng kanyang pulse arrows, kaya na rin niyang dalhin ang kanyang mga gamit, kahit na hindi niya ito magamit agad. Masaya siyang nagiging mas malakas ang kanyang kakayahan at mayabang pa niyang sinasabing mahirap at malungkot magkaroon ng ganoong abilidad. Biglang tumawag si Byung-jun at may gustong ipaalam tungkol sa field trip. Sinabi niya kay Jungmin na hiningi ng asosasyon ang tulong niya para sa kaligtasan ng mga estudyante, kaya pupunta siya bilang chief manager. Napaisip si Jungmin kung bakit kailangan pang pumunta ni Byung-jun, gayong maraming mataas na ranggong propesor. Sinabi niya na gusto rin niyang sumama, dahil naisip niya na magiging madali ito. Tinanong siya ni Byung-jun kung bakit, at sumagot si Jungmin na simula nang umalis siya sa akademya, hindi siya makakapunta sa dungeon nang wala siyang lisensya bilang taga-tambol. Gusto niyang maranasan ito kahit isang beses. Inakusahan siya ni Byung-jun na sinisisi ba siya nito, ngunit itinanggi ni Jungmin at sinabi na bilang disipulo, kailangan niyang maranasan ang dungeon. Naisip ni Byung-jun na hindi masamang subukan, lalo na't kaya na ni Jungmin na i-clear ang pinakamababang antas ng dungeon ng mag-isa. Pumayag siya pero pinayuhan si Jungmin na manatili sa tabi niya. Masayang-masaya si Jungmin, ngunit pinagsabihan siya ni Byung-jun na ang dungeon ay extension lamang ng kanilang pagsasanay. Makalipas ang isang linggo, isang gabi bago ang field trip, nagte-text si Jungmin sa kanyang mga kaibigan. Sinabi niya na magkikita-kita sila kinabukasan. Nagulat ang mga kaibigan niya at tinanong kung sasama ba talaga siya sa dungeon, ngunit hindi siya sumagot. Samantala, isang hooded na lalaki ang nagbabalik tanaw tungkol kay Yuna, na nahulog sa kanyang bitag. Nagtataka siya kung ano ang nangyari sa loob ng silid. Sa isang pulong, maraming lalaking magkakamukha ang nakaupo. Tinanong nila si number 10 kung handa na ang mga plano. Sumagot ito na handa na ang mga binhi, at muling itatanim ito kapag bumaba ang depensa sa lowest level dungeon. Binalaan siya ng kanyang amo na papatayin siya kung mabibigo muli. Itinaas nila ang kanilang mga kamay at nagsabi, pagkabigo ay paglipol, imposible ay sumpa, kamatayan ay taniman ng binhi, lahat ng ito para sa Everton. Kinaumagahan, naghihintay si Jungmin sa kanyang mga kaibigan. Biglang may tumapik sa kanyang balikat. Si Seren iyon, na bumati sa kanya at nagtanong kung bakit naroon siya. Ngunit ibinalik ni Jungmin ang tanong at tinanong si Seren kung naroon siya para sa field trip. Sumagot si Seren na napili siya dahil sa kanyang scholarship, bilang estudyante rin ni Jungmin. Napatawa si Jungmin at inisip na, bukod kina Yuna at Tamon, nasa panganib din si Seren kung may mangyaring masama. Dumating ang kanyang mga kaibigan. Tinanong ni Tamon kung totoo ba na sasama siya, dahil akala niya nagbibiro lang si Jungmin. Nag-usisa rin si Seren kung paano ito makakasama, dahil akala niya ay nag-drop out ito. Pinaliwanag ni Tamon na umalis siya sa akademya dahil may bagong guro. Biglang nagtanong si Seren kung sino ang tinutukoy nilang guro. Taking gulat ng lahat nang dumating si Choi Byung-jun. Napuno ng kasabikan ang grupo, iniisip kung sasama ba ito sa kanila sa dungeon. Napaisip si Jungmin na hindi pa niya nasasabi sa kanila ang tungkol sa kanyang guro.
Habang papalapit si Byung-jun sa kanila, nakaramdam ng hiya si Jungmin at gusto na sanang umuwi upang maiwasan ang atensyon. Pagdating ni Byung-jun, sinabi nito kay Jungmin na dapat siyang bumati kapag nagkita sila. Sinabi pa nito kung nagkukunwari ba si Jungmin na hindi kilala ang sariling master. Kaya't ipinakilala ni Jungmin si Byung-jun bilang kanyang master, na ikinabigla ng lahat. Napanganga sina Seren, Tamon, at Yuna sa pag-alam na si Choi Byung-jun pala ang master ni Jungmin. Starstruck si Seren, at nagtanong sina Tamon at Yuna kung paano sila nagkakilala at bakit hindi sinabi ni Jungmin ang tungkol dito. Sa loob ng dungeon, ramdam nila ang maruming hangin. Sinimulan itong linisin ng hero's mana ni Jungmin. Sinabi ni Tamon kay Yuna na iba ito sa inilarawan niya, habang nagtataka si Seren kung naligaw sila. Pakiramdam ni Yuna na kakaiba ang lugar na iyon at balak niyang ipaalam sa propesor. Akala nila ay nasa pinakamababang antas lamang sila, pero nagbago ang antas ng dungeon. Gusto nang bumalik ni Seren. Samantala, nagngingit-ngit si Yol nang makita si Jungmin, iniisip kung paano ito naging disipulo ni Byung-jun kahit nag-drop out. Ramdam niya ang matinding galit kay Jungmin. Biglang lumabas ang ilang notification na may kaugnayan sa Night of the Scream. Nagtaka si Jungmin kung may ganoong bahagi sa kwento. Biglang may narinig siyang tunog at nagulat. Mga multo ang lumitaw, pabulong-bulong ng mga salita. Nataranta ang isang propesor sa nakita. Pinaalalahanan sila ni Byung-jun na magkalma at maghiwa-hiwalay. Napapalibutan sila ng mga multo, at naalala ni Jungmin ang eksenang ito. Sumigaw siya ng, "Huwag!" At sinabihan si Byung-jun na huwag umatake. Nalito si Byung-jun, nagtatanong kung bakit, dahil dungeon iyon at mga masasamang espiritu ang kanilang kaharap. Ipinaliwanag ni Jungmin na kahit nakakatakot ang hitsura ng mga multo, hindi pa sila inaatake. Kung gusto sana nilang umatake, nagawa na nila. Bagamat nagtataka si Byung-jun, naisip niyang may punto si Jungmin. Nagsinungaling si Jungmin, sinabing may nabasa siyang libro na nagsasabing hindi pa masasamang espiritu ang mga ito. Isang propesor ang nagsabi kay Byung-jun na huwag magpapadala sa mga salita ng bata. Ngunit, sa kanyang pagiging isang adventurer, naisip ni Byung-jun na baka may katotohanan ang sinasabi ni Jungmin. Inutusan niya ang lahat na huwag umatake hanggat hindi sila inaatake ng mga multo. Nagulat ang lahat, lalo na si Yul, na nagpakita ng pagtutol. Nagalit si Byung-jun, sinabihan si Yul na maghintay na lang ng pagkakataon para magreklamo. Napatahimik si Yul dahil sa matalim na tingin ng kanyang master. Lumabas ang pinuno ng Departamento ng Espada, sumusuporta kay Yu, at sinabing kahit suportado ni Byung-jun ang kanyang disipulo, mas mahalaga pa rin ang kaligtasan ng mga estudyante. Minamaliit niya si Jungmin, sinasabing akala niya ay napakahusay nito bilang disipulo ni Byung-jun, pero natatakot lang pala. Pinaliwanag ni Jungmin na hindi iyon ang dahilan, pero mahirap ipaliwanag. Sinabi niya na kung mapapahupa nila ang hinanakit ng mga espiritu, malalampasan nila ang dungeon nang hindi nasasaktan ng sinuman. Tinawanan siya ng propesor at tinanong kung ibig sabihin ba nito ay dapat nilang ipadala sa langit ang mga espiritu. Sumagot si Jungmin ng oo, na ikinainis ng propesor. Pinakalma sila ni Byung-jun, sinabing higit pa sa labanan ang mga dungeon, napansin nilang hindi sila inaatake ng mga espiritu, kaya iminungkahi niya na humanap ng ibang paraan upang malampasan ito. Napabuntong hininga si Jungmin sa wakas, ngunit, hinawakan ng pinuno ng departamento ang kanyang espada at sinabing naiintindihan niya ito pero labis ang pananabik ng kanyang katawan. Tumungo siya sa mga multo. Kahit pinigilan siya ni Jungmin, alam ni Jungmin na magkakagulo na. Nang matapos ang pakikitungo sa mga multo, sinisi ng pinuno ng departamento si Jungmin, sinasabing hindi na dapat niya pinahirapan ang sitwasyon. Natakot si Jungmin, iniisip na dapat ginawa niya ang lahat upang pigilan ito. Sinabi ni Byung-jun sa pinuno ng departamento na hindi niya dapat kalimutan kung sino ang responsable sa dungeon na yun. Ngunit nagpakita ng pagtutol ang pinuno, nagtatanong kung talagang pinaniniwalaan ni Byung-jun ang sinasabi ng isang bata. Sumingit si Yu, na nagbanggit ng prinsipyo sa libro ni Byung-jun, sa loob ng dungeon, kailangang magduda sa lahat at ituring silang kalaban. Sin-index siya ni Byung-jun. Sinasabing alam ba niya kung paano tratuhin ng mga lider ang mga miyembrong hindi sumusunod sa utos. Biglang lumabas ang notification na nagkaroon ng twist sa episode, kaya tumaas ang antas ng dungeon mula mababa patungo sa intermediate.
ang mga multo ay nag-umpisang magbulong tungkol sa pagkamatay ng kanilang mga kaibigan, napansin ng mga estudyante na nag-aalangan si Bien John na umatake. Ngunit sinabi niyang hindi rin alam ng mga multo kung paano umatake, palalalim ang fog, at tinanong ni Bien John si Jungmin kung kailangan na nilang kumilos, sumagot si Jungmin na huli na ang lahat dahil sa maling diskarte. Ang Night of Scream ay naging Night of Nightmare, lalong lumala ang puot ng mga multo, na ngayon ay naging masasamang espiritu. Napuno ng takot ang lahat, natakot si Yu, napaupo, iniisip kung ano ang mga ito, lumuhad din ang pinuno ng departamento, nahirapang huminga, inutusan ni Bien Jun si Sarah na ilipat ito sa ligtas na lugar. Tinanong ni Bien Jun si Jungmin kung handa na itong kumilos, sinabi ni Jungmin na hindi ito gagana kung umatake sila, kaya siya na ang bahala. Sumigaw si Bien Jun, tinanong kung bakit hindi pa rin kumikilos si Jungmin kahit umatake na ang mga multo. Sinabi ni Jungmin na kung umatake sila, lalong magiging masama ang sitwasyon. Nais niyang protektahan ang kanyang mga kaibigan gamit ang sariling lakas. Hiniling niya kay Bien Jun na magtiwala sa kanya. Pumayag si Bien Jun at binigyan siya ng singsing na kailangang isuot ni Jungmin. Sinabi ni Jungmin na hindi niya maintindihan kung bakit, pero sumagot si Bien Jun na alam niyang malakas ito at nagkukunwari lamang na mahina. Pinili ni Jungmin na lutasin ito ng walang labanan dahil sa mga trahedyang pinagdaanan ng mga espiritu, mga batang inabandona o ginamit sa digmaan. Sumailalim siya sa immersion ng Heretic of the Temple, na si Michelle Condor, isang batang pinalaki ng mga pari. Nagsimula siyang magduda kung kaya ba niyang gamitin ang mas mataas na antas ng immersion. Biglang lumabas ang isang mensahe, natagpuan ka na ng Lightbringer, na nagtataka kung sino nga ba si Jungmin. Taking gulat ni Jungmin nang makita si Pina, ang Lightbringer, sa ganitong anyo. Nagsimulang manalangin si Pina para kay Jungmin, na ikinagulat din ni Eden. Naisip niya kung sino nga ba si Jungmin, dahil hindi lang ang kanyang master kundi pati na rin ang Lightbringer ang nasa tabi niya. Dahil sa tulong ng Lightbringer, naging mas madali para kay Jungmin ang immersion. Sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang krus na nagliliwanag sa banal na enerhiya, at matagumpay siyang nag-immerse sa isang intermediate character sa unang pagkakataon. Lumitaw ang ilusyon ni Michael, at nag-synchronize ng perpekto si Jungmin sa target na karakter. Napansin ni Bien Jun, na nanlaki ang mata, na ito ang parehong abilidad na ginamit niya sa unang lesson, pero mas malakas ito ngayon. Nagtaka siya kung paano lumakas si Jungmin sa loob lamang ng isang linggo. Dahil sa ipinakitang kapangyarihan, tinawag ulit ni Bien Jun na, halimaw, si Jungmin. Napaatras ang mga espiritu habang binabaha sila ng banal na enerhiya. Nagtaka ang lahat kung ano ang ulan na ito. Tinitigan ni Yuna si Jungmin at naisip na para siyang santo. Nagtanong si Seren kung saan siya nagmula, habang si Taman ay humanga sa kagandahan ng eksena. Sa orihinal na kwento, ang episode na ito ay magtatapos lang sa pagluluksa sa mga batang espiritu, pero dahil sa maling diskarte, naging masasamang espiritu sila. Bilang may akda ng kwento, sinisikap ni Jungmin na iligtas ang mga bata. Napansin ni Yuna na umiiyak ang mga espiritu, at unti-unti silang nawala sa pakiramdam ng kapayapaan. Lumabas ang notification na na-clear na ang misyon. Dahil gumamit si Jungmin ng kapangyarihang higit sa kakayahan ng kanyang katawan, nakaranas siya ng matinding backlash. Gayunpaman, marami siyang natanggap na gantimpala, at tumaas ang kanyang stats. Nagdeklara rin ang Lightbringer na babantayan niya si Jungmin. Nag-alala ang lahat nang makita nilang bumagsak si Jungmin at nagsimulang magsuka ng dugo. Sinabi ni Bien Jun na kailangang dalhin siya agad sa ospital, at pinapunta ang mga kaibigan niya upang humingi ng recovery potion. Biglang may umatake mula sa likod, pero napansin agad ito ni Bien Jun at hinarang ang pag-atake. Tinanong niya kung sino sila, pero sinabi ng lalaki na ibigay sa kanila si, ikawalong bayani, kung ayaw nilang mamatay. Pinadala ni Bien Jun ang mga bata sa ospital, pero nagbabanta ang lalaki na hindi niya hahayaan ang sinuman na makalabas ng buhay. Galit na galit si Bien Jun, pinasubsob ang kalaban sa lupa, at hinamon ang natitirang mga kalaban na lumaban ng sabay-sabay. Pagkatapos, nagising si Jungmin sa ospital. Tinanong siya ni Bien Jun kung kamusta na siya pagkatapos matulog ng 3 araw.
Ngunit ang unang inalala ni Jungmin ay ang dungeon at kung ligtas ba ang lahat. Sinabi ni Byung-jun na dumating ang mga hunters at inayos ang sitwasyon. Pinuri niya si Jungmin sa kanyang ginawa, pero nagbabala na baka maaga siyang mamatay kung patuloy niyang gagamitin ang kanyang kapangyarihan ng walang ingat. May masamang balita rin si Byung-jun. Nag-alala si Jungmin, iniisip na baka tungkol ito sa kanyang mga kaibigan. Ngunit, ang totoo, nalaman na ng kanyang mga magulang na umalis siya sa akademya, dahil aksidenteng nabanggit ito ni Byung-jun. Natarante si Jungmin, pero sinabi ni Byung-jun na sana sinabi niya ito agad. Nag-aalala si Jungmin na baka patayin siya ng kanyang mga magulang kapag nalaman nila ang lahat. Pagkatapos, dumating siya sa kanilang bahay, unang beses niya itong binalikan matapos ang halos 2 taon mula nang mag-leave. Naalala niya ang ginawa ni Byung-jun at muling naiinis dito. Inalala rin niya noong pumasok siya sa akademya bilang top applicant, kung saan naglagay pa ng banner ang kanyang mga magulang sa labas ng baryo. Ngunit wala na siyang magagawa sa nakaraan, kaya pumasok siya sa bahay. Nakapikit pa siya, handang mag-apologize at magpatira pa sa sahig. Laking gulat niya nang mainit siyang tinanggap ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng pagkain, pinuri niya ang luto ng kanyang ina, na sinabi nitong kulang pa at nagtanong kung gusto niya ng dessert. Tumanggi si Jungmin, biro niyang baka masuka na siya. Nabanggit ng kanyang ama ang tungkol sa pag-alis niya sa akademya. Inihanda ni Jungmin ang sarili sa sermon pero bahagyang inis lang ang ama niya. Sabi nito, tama rin ang desisyon niyang umalis dahil delikado ang mga dungeon. Payo ng kanyang ina, maghanap na lang siya ng ligtas na trabaho. Ibinahagi rin niya na may lumitaw na dungeon malapit sa kanila 2 buwan na ang nakakaraan, kaya takot silang lumabas. Napaisip si Jungmin, iyon ang panahon ng ninakaw ang kanyang mga nobela. Lumabas siya para hanapin ang dungeon. Ginamit niya ang detection skill mula sa akademya, at nagulat siya sa lawak ng range at dami ng impormasyong nakuha. Ipinaliwanag ni Eden na ito ang reward mula sa huling quest, ang Enhanced Mana System. Humanga si Jungmin sa lakas nito, na parang abot hanggang 1 kilometro ang range. Pero sabi ni Eden, mababa pa rin iyon at dapat ay natatanaw niya ang buong bundok. Sa wakas, natagpuan niya ang dungeon, isang malaking pulang gate. Lumabas ang notification kung gusto ba niyang pumasok. Nakakatakot daw ito kahit mababa ang difficulty. Samantala, sa Forensic Department ng Adventurers Association, pinag-aaralan ng doktor ang isang bangkay at tinanong si Byung-jun kung may partikular siyang hinahanap. Iritado si Byung-jun dahil walang impormasyon maliban sa marka. Iniisip niya kung sino ang tinutukoy ng kalaban bilang ikawalong bayani. Balik kay Jungmin, nag-aalinlangan pa rin siyang pumasok sa dungeon. Sabi ni Eden, huwag siyang matakot at pumasok na. Naisip ni Jungmin na ipaalam ito sa association, pero paano kung magkaroon ng dungeon break? Naalala niya ang nangyari noon na tumaas ang difficulty. Biglang lumabas ang mensahe mula sa Lightbringer, si Pina. Sinabi ni Eden na huwag itong makialam, pero tinawag siyang bastos ni Pina. Laking gulat ni Jungmin na kaya pala niyang makausap ang ibang mga bayani bukod kay Eden. Inisip niyang baka may koneksyon sila sa huling quest. Pinatibay ni Pina ang loob niya, pinaalala na siya ang tumulong sa mga kaluluwa. Sinabi nito na naniniwala siya kay Jungmin. Sa wakas, tinanggap ni Jungmin ang imbitasyon ng dungeon. Nang pumasok siya, nag-flashback ang kanyang mga alaala at nagsimulang mabuo ang pagsubok na naaayon sa kanya. Biglang lumipat ang eksena, nasa kama si Jungmin. Tumunog ang telepono ni Jungmin, ngunit pinatay niya ang alarm at bumalik sa pagtulog. Bigla siyang nagising, nagtataka kung bakit siya nakahiga, sigurado siyang nasa loob siya ng dungeon. Lumingo-lingo siya at nakita ang mga gamit niya, iniisip kung bumalik siya sa nakaraan. Habang sinusuri ng dungeon ang kanyang mga alaala, muling nagbago ang eksena. Napansin niyang nasa training ground siya ng akademya at naguluhan kung ano ang dapat gawin. Biglang may bumagsak sa harapan niya, at laking gulat niya nang mapansin niyang sarili pala niya iyon mula sa nakaraan. Nakita niya ang kanyang dating sarili na binubugbog at tinatapakan ng isang estudyante, na tinawag siyang mahina at ininsulto. Nagtaka si Jungmin kung bakit ipinapakita sa kanya ng dungeon ang sitwasyong ito.
Habang naglalakad ang ibang estudyante, narinig niyang pinagtatawanan siya, sinasabing dapat siyang purihin ng mga propesor dahil inalis niya ang isang basura ng akademya. Lumipat ang kanyang tingin at nakita niya ang mensahe na maaari siyang ma-expel kung lumampas siya sa 4 na araw na leave. Kinabahan siya, iniisip kung kaya pa ba niyang bumalik sa akademya. Naramdaman ng Dungeon ang kanyang takot at ipinakita sa kanya ang taong kinatatakutan niya noon. May narinig siyang boses mula sa likod na tinatawag siyang mahina, at nagsimula ang kanyang pagsubok. Lumapit si Yul at sarcastic na binati siya, sinasabing karangalan niyang makalaban ang top ranker ng written exams. Nanginginig si Jungmin, na-realize niya na ipinakita sa kanya ang nakaraan upang muling harapin si Yul. Kahit mas malakas na siya ngayon, natatakot pa rin siya.